Abot kamay ngunit hindi nakamit ng Gilas Pilipinas ang unang panalo laban sa Dominican Republic sa opening game nito sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Nagtungo tayo sa Mall of Asia Arena para tanungin ang ilang mga Gilas fans tungkol sa kanilang mga naramdaman, mga hinanakit at saloobin tungkol sa naging resulta. Kaya tara! Napanood niyo po ba yung laban ng Gilas? Of course. Of course, nanood kami, siyempre, Pilipinas yan. So, suportahan natin yan eh. Ano po masasabi niyo sa laro ng Gilas laban sa Dominican Republic? Intense siya. Sayang eh. Nakakapanghinayang. But I believe the team gave their best but it just happened that they fell short. Last 5 minutes, sabi ko nga eh, kaya nga eh, doon na lumabas yung pagiging negative thought ko na sabi ko, patay na naman si Coach Chot. Nangihinayang ako lagi. Ganun lagi tayo kapos tayo sa endgame. Ang napapansin ko kay Chot, wala siyang pang endgame play. Crucial lang talaga yung calls nung huli. Hindi na nakabawi nung nawala na si Clarkson. Maganda naman yung game nila mula first to fourth quarter. Problema kasi nag-collapse na sila nung na fouled out si Clarkson. Tingin ko napagod din yung mga players na nakababad masyado eh. Si Clarkson, si Junmar, si Dwight. Hindi ko rin mag-gets kung ano yung nasa utak ni Coach Chot eh. So parang hindi masyadong prepared yung Philippines. Ano po yung mga surprises sa game na yun in terms of yung mga players na di naglaro or mga nagamit pa sana ni Coach Chot? I would say si AJ Edu. Medyo maganda yung pinakita niya na defense against Kat. Nagulat ako kay AJ Edu. Hindi ko akalain na ganun pala siya maglaro na parang center siya pero nagdadala siya ng bola at saka mabilis yung galaw niya. Surprisingly, si Edu, no, maganda yung pinakita niyang defense, especially kay Karl Anthony Towns. Ano po yung naging biggest surprise sa inyo sa mga player na ginamit o yung mga hindi pa masyadong nagamit ni Coach Chot? Yun ang panghihinayang ko. Isa pa si Renz. Alam na natin nagko-compete international yan. Buo loob niyan. Kulang niya sa playing time. CJ Perez na medyo hindi ata nakapaglaro no kahapon. Tapos si Abando, sayang. Tapos si Kiefer, sayang. And siguro biggest surprise yung yung limited minutes ni Kai Soto. Kulang din sa time si Soto. Ang napansin ko, kahit na nag-foul trouble si Soto agad ng 2 beses, sabi ko, dapat binigyan pa rin ng chance yun kasi ang laki nun. Makaka-intimidate pa rin yun, sabi kong ganun. Madami pang players na sayang kasi parang masyadong binabad si Clarkson. So 2 games na lang po ang goal line Italy. Ano po tingin niyo yung chances pa ng Gilas para makaabot sa next round? For me, with a close game against Dominican Republic, I think we have big shots to win those next 2 games. It will be tough, pero I think kaya no? Kaya siya. Angola siguro 50-50 chances. Yung Italy, alanganin. If you only play a handful, 5, 6, 7 players at this level, it's not enough. So any message or words of encouragement si Gilas ahead of 2 tough matches ahead? Yeah, Gilas, kaya lang yan. Kaya yan, puso lang. So we're rooting for the balance 2 games of Gilas. So puso. Makita sana ni Coach Chot yung tao. Kung sino pa talaga dapat ang gamitin. Meron dapat siyang strategy sa endgame. Yun ang hindi ko nakikita sa kanya ever since yung pang endgame. Sana si Coach Chot, I mean, even though yung sinasabi niyang learning process, ilang beses na siyang nandito eh. So sana hindi na siya mag-learning process. Puso, home court pa natin. So good luck and we'll be praying for Gilas. Puso! So,